Yeah, totoo yan, Ted. I am with him pagdating sa statement na yan dahil hindi lang siya bilang Senate President, kundi kaming lahat ng mga senador, kaming 24 na senador, ay nag-iingat talaga na hindi tayo magamit sa politika. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Marcos, tinawag na bayaran si Morales. Mamaya, relax lang, pag-uusapan natin yan. Ako, bayaran ka Morales, sabi ni Marcos. Tuloy. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang napatalsik na intelligence officer ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Jonathan Morales. Nagpaunlak ng panayam sa media ang Pangulo habang nasa General Santos City kanina. Si Morales ang dating ahente na humarap sa pagdinig ng Senado kamakailan kaugnay sa tinaguriang PDEA leaks. At nagsabing sangkot si Marcos at aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga sa naunsyaming drug operation sa Makati noong 2012. Parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantan gusto mo, kakantayin niya. Hoy, naku, parang may vlogger na ganyan may tinawag na vlogger na ganyan si Sas ata yung may tinatawag na ganyan o si Banat 5. Jukebox vlogger. Naku, kung anong hulog mo, yun ang tono mo. Sa madaling salita, bayaran ka Morales. Sa madaling salita, professional liar ka. Oy, teka muna, saglit, preno tayo, President Marcos. Matuwa kayo dyan. Dapat matuwa kayo. Bakit? Nagsasalita na si President Marcos. Nagsasalita na siya. Kasi 'di ba? Ang tagal siyang ini-engage. Okay? Mga vloggers, mga politiko, mga ibang ahensya, ini-engage si President Marcos. Pero ang style nito, simula pa nung election, ganito na, tahimik siya at ang babakbak yung mga vloggers niya. Pansin niyo ba yun? Ang babakbak si ESB Rodriguez, di ba? Kaya nga, kahit nung time nung election, pati tayo, binabakbakan ko kahit kaklase ko si Attorney Vic Rodriguez kasi siya ang bumabakbak in behalf of President Marcos. Naalala nyo? Di ba? So, hindi naman tayo sumuporta kay Marcos. Dati hanggang ngayon. Ngayon, sumasagot na si Marcos. Sumasagot na. Ito I think it will be good. Okay? It will be good for the side ng mga Duterte. It will be good for the side of the Marcoses sa mga pulahan. And it will be good for the side ng mga Pilipino. Mga ordinaryong Pilipino. Bakit kanyo? Bakit? Kasi yung part ng mga oposisyon, tayo, matagal na nating ini-engage si Marcos si President Marcos. Bakit? Sa tingin natin, hindi niya kayang sumagot. Sa tingin natin, sa tingin ng mga Duterte, guilty si President Marcos. Kaya madudulas siya pag sumagot siya. Bakit naman yan pabor sa mga pulahan? Bakit? Kasi kung sa tingin talaga nila, yung kanilang sinusuportahang politiko, which is President Marcos, ngayon ay mapapatunayan na nila na ito ay totoo nga. Hindi lang sila panatiko, hindi lang sila blind follower. Nagsasalita si Marcos. Maraming salamat, Evelyn B. DDS Forever. Thank you from Hong Kong siya. Salamat sa iyo, Evelyn B. DDS Forever. Di ba? So, it's good for them. And at the same time, ito higit sa lahat. It's good for every Filipinos. Why? Kasi ang government official, especially kung ito ay may katuturan sa kanilang panunungkulan, may sinumpaan yan na transparency. Hindi naman kayo ordinaryong Pilipino na wala kaming pakialam kung adik ka, babaero ka, lalakero ka, mahilig ka ba mag-clubbing, mahilig ka ba mag-concert, malakas ka bang kumain, yung mga ganon, di ba? Pero being a public official and a president at that, by the highest office. So, kailangan natin ng transparency. Nauunawaan? So, itong pagsagot ni Marcos, panalo tayong lahat. May mapa Duterte ka, mapa Marcos ka, at mapa wala kang pakialam sa politika. Bakit? Kasi at least ngayon, meron tayong pag-uusapan at matutukoy natin kung talagang guilty si Marcos or hindi siya guilty. Kasi pag hindi siya sumagot, ang iisipin ng mga DDS, guilty. That is, obviously, yan ang magiging reaction ng DDS. Ang mga pula, talagang may tiwala lang sila kay Marcos.
Kaya nababansagang silang blind followers. Di ba? Panatiko. Oo, basta may tiwala sila kay Marcos. Hanggat walang inilabas na ebidensya si Morales or kung sino man, may tiwala sila kay Marcos. Eh ngayon, pwede na nila, ayan, sasagot na. Ngayon, meron na kaming leader. Meron na kaming leader na pumapalag. Meron na kaming leader na nakikinig sa taong bayan. Kaya panalo tayo dito lahat. Maraming salamat, President Marcos, sumasagot ka na. Tuloy natin. Oo, pero wala, hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Sinusubukan pa Okay. Meron siyang record, meron siyang kasong false testimony. Yan. Ito ginakandahan ng sumagot ngayon si Marcos. Okay? Si Marcos ngayon bilang inaakusahan si Morales, obligado siya ngayon maglabas ng ebidensya. Kasi pag hindi siya naglabas ng ebidensya, para lang siyang chismosong vlogger. Di ba? Ano pinagkaiba niya sa mga chismosong vlogger? Di po ba? Kaya maganda yun eh. Sumagot siya, ma-engage natin siya ngayon. Diba? So sasagot, kailangan yung sinabi niyang yun para ma-distinguish as sa anong pinagkaiba niya sa mga vloggers, dapat maglabas siya ng ebidensya. Hindi ka pwede magbabanggit lang ng ganyan. Coach Oli, sasabihin ng mga, naglalabas nga ng ebidensya. Hindi, ngayon iba to. Kung sa Senate hearing, iniimbestigahan to, obligado rin si Marcos maglabas ng ebidensya ron. Para sa akin na, Gwen Quindosa, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito, Gwen Quindosa. Again, from Hong Kong. Parang puro Hong Kong, ha? Maraming salamat po. Naunawaan po. Kailangan kasi magkakaroon ng Senate hearing. So, kung talagang inaakusahan niya ron, most probably, umattend ulit yan si Jinggoy. Pag umattend yan si Jinggoy, total, ginisa mo na si Morales, maglabas na rin kayo ng ebidensya. Total, pinagtanggol mo na si Marcos eh. Maglabas ka na rin, Jinggoy, ng ebidensya na proving kung ano yung sinasabi ni Marcos. Or kung ayaw ni Jinggoy maglabas, gusto lang niya mag-abogado kay Marcos, yun ang sabi ng marami, ang PIDEA ngayon, obligado maglabas ng ebidensya dyan sa Senate hearing. Kaya sabi ko sa inyo, panalo tayo lahat dito eh. Lahat po. Ngayon, ang labanan ngayon, hindi na balitaktakan ng bunganga. Ang labanan ngayon, balitaktakan na ng ebidensya. Kahit naman si Morales, napagbintangan siya eh. Pero kasi ang burden of proof dun sa nagbibintang. Lagi naman ganon. Pero hindi naman kasi ito korte eh. Na typical korte na, okay, ang burden of proof, ikaw nagbintang, ikaw ang magbigay ng ebidensya. Hindi. Sinabi ito sa mainstream media ng presidente mismo, mapupwersa ngayon si Morales na maglabas din ng ebidensya to the contrary. Na sa ganon, i-deny niya na teka muna, hindi ako sinungaling. Bakit? Ito yan Marcos, ito yung dokumento ko. At bukod sa dokumento, may mga video ko, may mga audio ko, may mga ganyan. He will be forced to show all the evidence. Hindi na pwede yung bibitinin mo. Nauunawaan. So panalo dito ang lahat. Panalo dito. Naku, maganda ito. Kaya aabangan natin. I'm not really sure kung sa Tuesday yan. But one thing for sure, binanggit to ni Senator Bato, merong third hearing. Actually, kahit yung mga sa Kamara kinokontra nila, bakit pa magkakaroon ng third hearing? So, it means merong third hearing. Naunawaan nyo po. So, baka sa Tuesday yan. Kasi Tuesday yung last hearing di ba? Yung second hearing, Tuesday. So, I assume, pero hindi na importante yung schedule. I assume, this will be a better Senate hearing. Hindi na kayo yung ginisa ni Jinggoy magsasalita na hindi totoo yung PIDEA document, yung puro ganun. Ako, ang dami nyo nang binitawan sa media, it's about time. Ang dami nyo binitawan sa media, ang dami nyo nang binitawan sa vlogs, ang dami nyo na kung ano-anong binitawan. Labas na ebidensya. Sa Monday, May 13. Yun. So, ano to? Maganda. Sabi ni Maricar Guevara Garcia, ilabas ang video, sir. Oo, di ba? Labas na. Wag na natin. Eto na eh. Kasi inakusahan na ni Marcos eh. Jukebox ka. Kung anong hulog, yun ang tono mo, yun ang kanta mo. Di ba? So,
I suppose both parties. Kaya masaya ito. Ha? Dalawa lang patutunguhan nito eh. It's the start of the end or it's the start of the innocence. Parang ganun lang. Mapatunayan nila na talagang inosente sila or mapatunayan na talagang gumagamit sila. Di ba? Di po ba? Hindi na pwedeng kwentuhan lang. Hindi na pwedeng pasabog lang. Hindi pwedeng balitaktakan lang. Ebidensya na yan kasi bintangan na both sides. Coach Oli, meron nga daw ilalabas si Morales, hindi lang napalabas. Kaya nga, dapat hayaan na ni Senator Bato kung ano man yung ilalabas ni Morales. At hayaan din ni Senator Bato kung may ilalabas naman to the contrary rin. Patas tayo Hindi porket DDS tayo, nagdidiin tayo, doon tayo sa tama. PDEA din, hayaan mo maglabas ng ebidensya. Wag yung tatandaan natin. Wag yung pagbibintangan nyo lang si Morales at yung dokumento na hindi totoo. Tapos gigisahin nyo si Morales. Hindi rin. Dapat, both parties. Kung gigisahin si Morales, gisahin din ng PDEA. Kung paglalabasan ng ebidensya si Morales, paglabasin din ng ebidensya ang PDEA. Proving na yung sinasabi ni Marcos na jukebox etong si Morales. Pareha sila. Si Morales naman, maglabas din siya ng ebidensya nang sa ganun, hindi siya mabintangang professional liar. Di ba? So, abangan natin yan. Napabaganda niya, sabi ni Pe, beginning of the end. Ito naman ang sabi ni Yuko. Very good point din naman. Bakit di niya patunayan na hindi siya addict? Yes, I agree. Kaya nga sabi ko, hindi ko dinidiin dito si Marcos Naniniwala ako na possible, probable, na kung gumamit man siya noon, hindi natin alam. Pero, posible hindi na siya gumamit ngayon. Bakit hindi mo patunayan sa drug test? Yun lang naman ang sa akin. Di ba? Oo. At, anong basis doon? Para sa akin again, no other than the president, former president himself, inakusahan siya. No? So, well, ako, ang isa lang ang side ko rito. Panalo ang Pilipino kung ang kanilang balitaktakan ay back up ng ebidensya. And I think this time, sa Monday, they will be forced na back upan yung kanilang salita kasi sumagot na si Marcos. Both parties Si Marcos, kailangan niya na back upan yan kasi hindi siya pwede magsasalita na para siyang vlogger na kumo-content lang. Kailangan back upan niya ng ebidensya. Same thing with Morales, back upan ng ebidensya. Maganda. Naiiwasan nyo ngayong budol-budol. Kasi dyan tayo nagka-problema before, di ba? Hindi natin alam kung sinong totoo, sinong hindi. Ngayon, we have a problem. Bakit? Kasi we accuse them of budol-budol. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman